Isang pinagpalang umaga pong muli mga kapatid. Nandito na naman po ako para i-share sa inyo yung aking devotion ngayong umagang ito. Pero kagaya ng ginagawa natin, tayo po muna ay mananalangin. Ihanda niyo po ang inyong puso at isipan. Magsiyuko tayo. Lord God in heaven, aming Diyos na mapagpala, maraming salamat. Ginising mo na naman kami ngayong umagang ito at binigyan ng isang pagkakataon sa aming mga buhay. Lord, salamat din dahil makakarinig na naman kami, makakapag-aral ng iyong mga makapangyarihang salita. Muli mo kaming samahan, turuan, gabayan, Father God, upang ito'y lubusan naming maunawaan at ang lahat ng aking sasabihin, Lord, ay puro salita mo lamang. Maraming salamat po muli sa pagkakataong ito at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Yesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Magandang umaga po muli sa lahat mga kapatid. Unahin ko lang po yung mga bago po sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like, and share niyo po ang aking mga videos. At paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Mga kapatid, natapos na natin ang chapter 9 at ngayon po, nandito na tayo sa chapter 10 ng unang hari. At ito po ay may pamagat na ang pagdalaw ng reyna ng Seba. Mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito, chapter 10 verse 1, nabalitaan ng reyna ng Seba ang katanyagan ni Solomon, kaya't nagsadya siya upang, sabi dito, subukin ito, no? Nagsadya ang reyna ng Seba upang subukin ito sa pamamagitan ng may hirap na katanungan. Dumating siya sa Jerusalem na may kasamang maraming alalay at may dalang maraming kayamanan. Mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango. Napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sumagot naman si Solomon ang lahat ng kanyang tanong at wala ni isa mang hindi nito na ipaliwanag, mga kapatid. Umanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga sabi dito, tirahan ng kanyang mga opisyal at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na inaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, totoo nga palang lahat ang naririnig ko tungkol sa inyo at sa iyong karunungan. Hindi ko mapaniwalaan, sabi dito, hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayon nakita ko na ang lahat. Sabi pa dito, napatunayan ko nga wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin, sapagkat ang iyong karunungan ay talagang higit kaysa, sabi rito, higit kaysa ibinalita nila. Sabi rito, napakapalad ng inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin si Yahweh ang iyong Diyos na nagpala sa iyo at
lagay sa iyo sa trono ng Israel dahil sa walang katapusang pag-ibig ni Yahweh sa Israel. Ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at maipairal ng katarungan. Verse 10 mga kapatid, at ang hari, sabi dito, binigyan niya ng halos 4,200 kilong ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa damit o sa dami ang pabangong iyon nabigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Ibig sabihin, napakaraming pabango ang binigay nitong reyna ng Seba. Verse 11, bukod dito ang mga barko ni Hiram na nagdala ng ginto, buhat sa Ophir ay may dala ring mga batong hiyas at napakaraming kahoy na algum. Ito ang kahoy na ginamit sa mga upuan sa templo at sa palasyo na hari at sa mga lira at alpa ng mga manunugtog. Wala na muling na dumating o nakita pang kahoy na tulad nito mula noon hanggang ngayon. At verse 13, ibinigay naman ni Haring Solomon sa reyna ng Seba ang bawat magustuhan niya. Ang lahat niyang hiningi bukod pa sa kanyang kusang ipinagkaloob sa reyna. Pagkatapos nito'y umuwi na ang reyna pati ang kanyang mga alalay sa lupain ng Seba. Amen and amen. At yan po ang chapter 10, part 1 po ulit ng chapter 10. Napakaganda. Talagang sinadya pa siya ng reyna ng Seba para subukin. So marami na kasi siyang nababalitaan tungkol kay Haring Solomon sa karunungan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya sa balitang iyon, pumunta siya para malaman niya kung totoo ba ito o tama ang kanyang mga naririnig. Pero sabi nga niya, wala pa sa kalahati ang kanyang mga naririnig. At dito nga natuklasan niya, nalaman niya, nasaksihan niya mismo na ang karunungan ay matindi. Ang karunungan nitong si Haring Solomon na bigay ng ating Diyos. Napakahusay, sabi nga. Napakagaling sumagot sa mga katanungan at kung paano niya ipapaliwanag ito. Yan siyempre ay dahil sa ating Diyos. Kaya nga, kung tayo din ay hihingi ng wisdom and knowledge and understanding sa ating Diyos, ipagkakaloob niya ito sa atin. At alam ko na maraming magugulat kapag ito'y ating hiningi sa ating Diyos at ginamit ng tama at totoo. Maraming mamamangha, sabi nga mga kapatid, sa karunungan ibibigay ng Diyos sa atin. Maraming magtatanong, maraming makikinig dahil ang karunungan na hiningi mo ay buhat sa Diyos. Kagaya ni Solomon, mga kapatid, nakita ng reyna ng Seba, talagang ang karunungan, ang kayamanang binigay ng Diyos ay kamangha-mangha. Ganyan magbigay ang ating Diyos. Kung ikaw ay hihiling sa Kanya ng buong puso, susunod sa Kanyang mga sinasabi, siya lang ang iyong lalapitan, sasambahin, dahil siya lang talaga ang ating Diyos at wala ng iba. Pagka ginawa natin yan, ipagkakaloob niya ang ating mga hinihiling sa Kanya. Hindi madamot ang ating Diyos at hindi pa nanunumbat. Yan ang ating Diyos na buhay na nasa langit. Salamat sa salita ng ating Diyos at ulitin ko lang, yan po ang part 1 ng chapter 10. Salamat din sa inyong pakikinig mga kapatid at tayo po ay muling mananalangin sa ating Diyos. Kayo rin mga kapatid, kung may gusto rin kayong sabihin, alam ko sa bawat panalangin natin na nanggagaling sa ating puso, na may paggalang at pagtitiwala sa Diyos, alam ko na siya ay makikinig sa atin. Magsiyo po tayo. Yes, Lord, Father God in heaven, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Tunay nga, Lord God,
na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa aming nabasa dito, Lord, sinasabi mo rin sa amin na kung kami rin ay magtitiwala na kagaya ni Solomon, magtitiwala ng lubusan sa iyo, Lord, hihingi sa iyo, Lord God, yan ay pagkakaloob mo sa amin. Salamat sa umagang ito sa iyong salita, Lord God. I pray na ang lahat ding nananalangin ngayong umagang ito ay pakinggan mo. Ipagkaloob mo rin yung kanilang mga hinihingi, O God. Dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala nang ibang Diyos at wala nang ibang makakapagbigay sa amin ng aming hinihingi kundi ikaw lamang, O Diyos. Kaya kami po sa umagang ito ay nagpapasalamat na dahil nakarating na sa inyo ang aming panalangin. Lord, I pray na ang bawat isang nananalangin ng buong puso't kaluluwa ay pakinggan mo. Huwag mong pabayaan. 10 ng kanilang pamilya, yung aming mga mahal sa buhay, i-bless mo po kami lahat. Yung aming mga kapatid sa pananampalataya, tulungan mo rin sila at gabayan, O God. Yung aming mga mahal sa buhay na malayo sa lugar, pinapanalangin namin sila. Yung aming mga kapitbahay, mga kaibigan, Lord God, yung bawat bansa, lalong-lalo na ang yung bansang pinili ang Israel. Sila rin, Lord God, ay pakinggan mo sa kanilang panalangin, ingatan, pagtagumpayin, pagpalain, O God, sa kanilang mga buhay. Ganon din kami at ang lahat ng tao. I pray na i-bless mo po ang lahat ng tao, O God. Pakinggan ang lahat ng aming panalangin at muling maging maayos ang aming mga pamumuhay, ang aming pamilya at ang bawat bansa, O God. Salamat, Lord God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. I pray na lahat ng aming gawain ay magtagumpay. I pray na lagi mo kaming sasamahan para maging maayos, totoo at tagumpay yung aming mga gawain para sa inyo, Lord God. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po, Amen. Umasa po kayo na narinig ng Diyos ang ating panalangin. Salamat po at God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.